So yun mga banateros, may sad news tayo ngayon. May balita tayo no na medyo nakakalungkot dahil ultimong mga vloggers and media ng SMNI di umano ay parang gigipitin na or pagbabawalan ng mag-video or videohan ang ginagawa ng mga kapulisan. Halimbawa, may search warrant sila, may pupuntahan sila na isang lugar dito or isang building sa KOJC ay bawal na ho silang videohan. Bawal na ho silang samahan sa loob. Hindi ko pa alam kung pati bawal ba silang videohan or bawal silang tutukan ng camera. So hindi natin alam kung anong nasa utak ni Torre ngayon. Basta ang binigay sa amin na informasyon ay kami ang magpapatupad ng maximum tolerant ngayon. So kami ang mag-adjust kaysa dapat yung mga pulis ang magpapatupad ng maximum tolerant, kami pong mga vloggers and SMNI News ang magpapatupad ng maximum tolerant. So bali magiging ngayon, kami ang mag-a-adjust, kami ang magtitimpi, kami ang parang magpapakumbaba sa mga pulis dahil kapag ginusto daw nila kaming hulihin ay wala daw kami magagawa kundi hulihin daw talaga nila kami. Yun yung mga balita na nasagap ng intel ng KOJC dito sa KOJC compound, no? So bali ngayon mukhang ang isa-search nila ay yung library o yung Bible room. Hindi ko masyadong alam kung anong pagtamang pagkakasabi. So yun yung pupuntahan nila at yun ang isa-search nila ngayon. At ngayon ito yung SMNI studio na kung saan ay dyan nag-i-studio or nagbabalita ang mga SMNI News at ang Banateros din kapag nandito kami sa Davao. Yan ang isa din daw sa search warrant ho daw ngayon yung na yan, yung lugar na yan. So kami mga vloggers, bali yun, tatry namin na mag-camera lang at kunan lang sa labas yung kanilang ginagawa. So hindi na tayo, parang hindi na papayagan na makapasok. Kaya yung mga kapulisan ngayon, papakita ko sa inyo maya lang, nagre-ready na sila dahil yun nga yung inutos ni Torre ngayong araw. At ayun, sila Boss Dada and Dan Chang dahil isa sila sa mga pinag-iinitan, mukhang hindi pinagbawalan muna silang lumabas dahil mahirap na baka bigla silang damputin, no? Medyo mainit si Dang Chan, si Brothers Travel at si Boss Dada kay Torre aka Diwata. So tayo naman kasi siguro baka hindi tayo napapanood ni Torre kaya hindi niya pa siguro napapanood, pero yun nga, wala namang ginawang masama. Para sa sarili kong opinion, wala namang ginawang masama si Boss Dada na para pag-initan siya or damputin siya ng mga kapulisan. Kasi ang namin kasi dito is asaran kung asaran man, walang pikunan, no? So yun nga lang, ang masakit dito ay nga kami ng mga civilian, kami ng mga pangkaraniwang Pilipino ang magpapatupad ng maximum tolerant sa mga kapulisan imbis na sila yung gumawa no? Kaya medyo malungkot lang. At isa pang malungkot dito ay kung ano man yung gagawin ng mga pulis doon sa kanilang i-search nila ay wala kaming magagawa. Kung laglagan man nila kung taniman man nila ng droga yan, taniman man nila ng bala or baril or anong ilagay nila dyan, hindi na may dokumentary or hindi na makukunan ng video dahil bawal. At kapag sinuway namin yun, dadamputin kami at makukulong at magbibil po kami ng 80,000 pesos. So wala ho tayong ganung pera na 80,000 pesos na para ipang piyansa. Kaya ang gagawin ay medyo talagang kami ang magtitimpi
kami ang mag-a-adjust sa mga kapulisan. So yan na, naka-prepare na ho sila, mga naka-full battle gear sa lusob mamaya. Di ko alam kung saan sila, kung anong lugar ang kanilang unahin. Okay. So yun, interviewin natin si Boss Dada. Interviewin natin si Boss Dada dahil house arrest siya ngayon. Anong masasabi kaya ni Boss Dada dahil siya ay house arrest for today's video? Ha? Tingnan natin. Asan na sila? Yun, nandun si Boss Dada. Nakita ko na siya. Boss Dada! Boss Dada, may interview kami sa'yo. Ay, naka-live siya. Naka-live pala siya, mamaya na. Ayan na. Oo. Naka-live pa ang aking kuya. Di ba? Oo. Mamaya na tayong interview. So yun, what's up mga banateros? Bali, dudugtong ko lang dito sa video, no? Kasi may bumabanat daw sa akin na nagngangalang Christopher Faustino. Oo. Siya ay isang dating TVJ vlogger. Oo. Na ngayon ay isa na rin sa mga bayarang vlogger. Oo, ni Tamba. Yeah, isa na siya sa mga bayarang vlogger ni Tamba. So ngayon, sinasabi niya sa akin na naging KOJC daw ako. Akala mo daw kung sino na ako. Una-una, hindi ako KOJC, hoy. SMNI lang ako, SMNI News. SMNI Anchor. Isa kami sa mga SMNI Anchor. Alam mo, Crisulo, kung alam mo, Christopher Faustino, kung naiinggit ka, pwede naman kita ipasok dito. Oo, hindi yung nagtsatsaga ka dyan na mag-aantay ka lang ng monthly allowance mo sa boss mo na si Tamba or kung sino man yung maamo mo, baka amo mo si Nino Barsaga. Gusto mo pasok kita dito. Yun nga lang, medyo hindi ka bagay dito kasi may pagkabano ka. Oo, may pagkabano ka. At bawal duwag dito sa amin eh. Bawal duwag dito. Tsaka bawal yung asa sa biyanan, no? Yung tipong nagiging matapang ka lang kasi NBI yung yung biyanan mo. Ay, bawal dito yun. Kasi kami may sarili-sarili kaming mga tapang. Ngayon, Chris, kung naiinggit ka, magpakamatay ka na lang. Magkano lang naman yung magkano lang naman yung tali sa hardware? Murang-mura, may 60. Yan, pwedeng-pwede na yun. Kayang-kaya na yung bigat ng katawan mo nun. Kala mo kung sino na ba? Ganun talaga. Alam mo, Chris, kung naiinggit ka. Kasi, biruin mo ikaw, graduate ka ng high school. Baka nga graduate ka ng college. Ako grade 2 lang, tapos SMNI Anchor. Yan na napapanood sa buong mundo. Tapos ikaw sa YouTube lang. Tapos isa ka lang umaasa ka lang sa monthly allowance ni Nino Barsaga. Naku po, sakit nun. Alam mo, Crisulo, sa totoong buhay, Christopher Faustino, mag-vlog ka lang na mag-vlog. Wala naman kaming pakialam dun eh. Tsaka kung inggit, pikit. Wala eh. Yung mga dumadating na blessing sa akin, malayong dumating sa buhay mo. Kaya pasensya ka na lang, ha? Gusto mo, pasok kita dito. Kaso magsisimula ka muna sa tigalinis ng room namin. Kato niyan, maglinis-linis ka muna dito. Diyan dito sa higaan namin. Gusto mo ikaw muna yung magligpit ng mga ng higaan namin. Pagtatayo na kami, syempre sobrang busy kami. Doon ka muna siguro magsimula. Medyo bagay sa iyo kasi wala ka namang ganito eh. Kaya doon ka muna. Tapos pag medyo masipag ka, di iakyat kita bilang tigalinis ng CR. At kapag masipag ka pa,
ano ka na lang kita. Ay, pwede ka dun sa ano. Pwede ka dun ikaw yung tigalinis ng tae ng mga K9 na aso dito sa KOJC. Oh, yun lang, no? Oh, hiyak, oh. Pagpikit, pag-inggit, pikit. Oh, wala eh. Ganun talaga eh. Medyan, una-una lang yan. Oh, tsaka sipag. Kahit ikaw may monthly allowance ka, pinapakain mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, na pangbabalahura sa mga Duterte at sa KOJC, at least yung ganitong trabaho namin, marangal, at talagang nakaka-proud kasi wala kaming inaapakan na tao. No? Hindi katulad sa'yo na pinapakain mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, galing sa pangbabalahura sa ibang tao. Nakakadiri yun. Pag-inggit, pikit. O kaya magpakamatay ka. Mura lang naman tali. 60 sa hardware, meron dyan. So yan guys, interviewin po natin si Boss Dada. Boss D! Kamusta ang house arrest natin? Oh, sige. Oo na, ma'am. Ano, masyado kang tampuhin. Bawas-bawasan mo yung pagiging sensitive mo. Sabi mo kahapon sa Senate, makapal ang mukha mo at hindi ka apektado. Tapos ngayon, ikaw talaga. pero okay lang sa'yo. House arrest ka muna. So okay lang. So pati rin natin si Coach Oli, house arrest din. Lahat ng mga vlogger. Ay, lahat tayo? House arrest tayo? Ako lang pwede doon sa labas. Kasi sabi nito, Loko-loko, ikaw ang pinakasatanas sa amin. ako lang daw ang pwede sa labas. Kasi nga, kayo daw yung mga kilala. Hindi naman daw kasi ako sikat eh. Kaya ganun. Gago. Hayop ka. Mali yan. Ha? Ito ang pakulong mo. Dahil po siya, pag pinakulong mo to, malaking ginhawa ang binigay mo sa Pilipinas. Sa mga tansu vlogger. Binabanatan daw tayo ng mga tansu vlogger ngayon. Naging KOJC lang daw tayo. Akala na daw natin kung sino daw tayo umasta. May award ba kayo sa LA? Sa Canada. At saka, pinapunta na ba kayo ng Senado? Hindi pa? Hoy, partida guys, dapat nandun din ako. Pero, mas pinili kong manatili dito kasi hindi ako hindi ako fame whore. No? Hindi ako fame whore. No, dapat dalawa kami ni Boss Dada doon. Kaya Pwede. ano? Pinaship na daw ni Coach Oli yung motor. Mukhang dito na daw siya titira hanggang 2027. Pinaship na namin yung mga motor namin, si Carding, dahil pinarepaint ko. Siyempre medyo nakakaginhawa muna tayo ngayon, pinarepaint ko muna para maging gwapo katulad ng sumasakay sa kanya, no? O kaya mga tanso vlogger dyan, tiis inggit muna kayo, ha? Oo, tiis muna kayo. Tingnan mo kami nila Coach Oli, oh. Di ba? O, pag ganyan lang. Simple lang. Ha? O kayo, stress kayo. Stress kayo pag wala kayong may balita, wala kayong sahod. Ay, kawawa naman. Guys, nandito daw si Tore. Ito, silipin natin. Nandito daw si Tore sa bus. Hindi lumalabas. Kasi ngayon nga, ang plano ng mga pulis o ang plano dito ay dalawa ang nalaman ng intel, no, ng KOJC na di umano papatanggal nga yung mga cellphone at papalabasin lahat ng mga tao dito. So ngayon, etong bus na daw to ay palaging ito yung tinatambayan ni Tore, aka Diwata Overlier. So ito yung pakita ko sa inyo. Ito yung uy, nawawala ko. Hoy. Yan. Yan. So ayan po daw yun. Ayan daw yung na yun. Yung bus na yun. Yan. Okay, may nagmumuse lang ang salamin. Yan. So yan daw yun, Nandiyan daw si Tore at yung mga ibang opisyal
No, nandyan daw sila nagmi-meeting. So yung ibang mga pulis nandun, yan nakapwesto na doon, yung iba nandito, yung iba naman nandyan sa gilid. At ito pa, may isa pang doon pa ako takang-taka doon sa mga naka-shirt na yun, oh. Yan, tingnan niyo yung mga naka-shirt na yun, ayun, oh. So, nawala yung naka-short. Yun, yan, yung naka-short. So, may kita nyo, naka-camouflage. Yung isa yan, oh, lalaki, pulis. Tapos yung naka-short, kanina pa pong pabalik-balik yan. Na magpipicture sa taas. O, yan, umakyat na siya. Yan, umakyat na siya, no? Yung isa dyan kasi na nakikita natin dati at kanina nakita rin natin yung mga Facebook account, mga pages po na nagpipicture. O yan, nagpipicture na siya, o, diba? Picture pa more. Nagpipicture ka, nagbibideo ako. Alright? Kaya wala kang magagawa. Eto, yan, pwede mo edit. Eto, hindi mo to pwedeng i-edit. Ayan, nagpipicture siya, oh, nagbibideo siya. Ito ata yung mga ito ata yung mga lookout runner. Lookout ni Torre. Pinipicturean, binibidyohan yung mga lumalabas. O, halimbawa, mga attorney, mga vlogger. So, yan, siya yung taga-picture. Yan, sa harap siya ng mga pulis nagbibideo, diba? Oh, so, yan. Hindi ko lang alam kung anong gamit niya, kung GoPro ba or cellphone. Yan, try kaya natin babain kaya natin. O, yun yung binibideo mo dyan. Try natin, oh. Puntahan natin sa bababa. Puntahan natin kasi mahirap yan, oh. Dapat makita natin sino kaya yan. Baka mamaya hitman nila yan. Baka mamaya bigla tayong barilin yan, oh. Minumukaan lang pala tayo. O, yun, oh. So yun, hindi tayo pinayagang bumaba kasi nga mainit ang dugo ni Torre sa Banateros. So yan, no? Ganyan po ang galawan ng mga dito. May mga sila, may mga lookout. So yan, tago na. Siguro nakita na tayo naka-video rito, no? Ang kasi dito, yan, no? Katulad yan, yan, no? Nandyan sa ilalim, yung ibang reporter ng SMNI na kanilang kinukuha at pinipicturean yung mga muka. O, tayo, bumanik ulit siya. Ayan, andun ulit siya, guys, oh. Ayan, oy, lumayo. Ayan, oh. Ayan, nagtago na siya sa bakal. Hindi kasi natin alam, baka mamaya Tansu vlogger yan. So, tropa niya yung mukhang tropa niya yung mga pulis. Ayan, tinakpan pa nga siya. Nagtabi na sila. So, parehas pala silang mga, siguro baka kapwa rin nila pulis yan. So, yan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.